Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Ayan, pag-usapan natin ang isang napakainit na issue na kinakaharap ngayon ng ating bansa. Siyempre, breaking news din ito sapagkat hindi ko alam kung lahat kayo ay mag-a-agree. Ayan, so bago sa ating video, ito po ay paalala lamang. Kung kayo po ay anti-Duterte, huwag na ninyong panoorin ang video na ito dahil tiyak na tiyak kong kayo po ay magagalit sa atin. Magagalit po kayo at baka mabash pa po ninyo ako, no? Dahil ito po ay hindi pabor sa inyo. Okay, so, nitong nakaraang eleksyon, nagsalita na ang taong bayan. And very obvious, no? Lahat po ng mga kandidatong ini-endorso ng administrasyon, no? Yung bagong alyansa, wala pong nakapasok. Sapagkat idinikit po ng mga botante, no, yung impeachment complaint sa administrasyon. Inisip po ng mga botante na ang administrasyong ito, ang grupo po ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ang dahilan, no, kung bakit ang mga kinakaharap ngayong problema o sitwasyon ng mga Duterte ay dahil sa administrasyon, dahil kay President Marcos Jr. Kung iisipin ninyo, mga kaibigan, saan nagmula ang impeachment complaint? Ito po ay nagmula sa House of Representatives. Ito po ay isinampa ng mga grupo na sumasang-ayon sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Ibig sabihin, hiwalay po, no? Hiwalay po at hindi po related sa administrasyon ang pagsasampa ng kaso o pagsasampa ng impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Sapagkat kung iintindihin po ninyo ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos, bago po yung eleksyon sabi niya ang gobyernong ito ay hindi pinamumunuan ng Marcos. Ang presidente natin ay hindi Marcos. Ito ay administrasyon ng Araneta Romualdez. So, ibig sabihin, dahil sa impeachment complaint na yan, ay wala pong nakapasok na alyansa. Sinira po ni House Speaker Martin Romualdez ang pangalan, kredibilidad ng mga Marcos. Sila ang dahilan kung bakit lumagpak ang administrasyon. Ito rin po ang naging pahayag ng General Manager o tagapagsalita ng alyansa na si Congressman Tobias. So, sinamantala po ng Araneta Romualdez ang administrasyong Marcos para sampahan po ng samot-saring mga bintang ang Vice Presidente at ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Okay, so, dahil po dyan, ay inuldukan na po ni Madam Senator Amy Marcos ang impeachment complaint. Sabi po niya, babasahin ko po para mas malinaw sa lahat. No? Sabi po ni Madam Amy Marcos, handa siyang
Yan, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi 'di ba, sabi niya, nasuhulan o tinakot na maipit ang budget ng mga congressman kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. So ibig sabihin, nagtutugma-tugma na po ang findings na ito. Sapagkat bago pa man yung eleksyon, mga kaibigan, ilan sa mga kongresista na pumirma sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte, yung sinasabi nila, akala nila iyon ay attendance lamang. Akala nila iyon ay listahan lang para doon sa kanilang mga kung ano-anong mga pagsuporta kay VP Sara. Hindi nila binasa. Yung iba naman ay tinakot talaga na hindi sila magkakaroon ng proyekto dahil wala pong budget na ibibigay sa kanila. Meron pa nga pong lumuhod para manghingi ng budget. So ganyan po ginipit ng Araneta Romualdez ang mga kongresista. Kaya nagsipirmahan po sila. Ayan, pansinin po ninyo, sa loob po ng ilang taong pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr., never po siyang nagsalita. At ang lagi niyang sinasabi, no to impeachment, hindi siya makikipag-ugnayan sa ICC. So yan po ang laging sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. We are no longer a member of the International Criminal Court. Hindi rin niya susuportahan ang impeachment complaint against the Vice President. But then again, sa kabila ng kanyang mga pahayag na yan, nasa ICC ngayon si dating Pangulong Duterte. Natuloy ang impeachment complaint against the Vice President sa House of Representatives. At na-impeach nga po si VP Sara. So dahil dito, lumabas na ito ay kagagawan ng administrasyon. Kaya po walang nakapasok na alyansa. Dahil inilink po nila ang mga pangyayaring ito sa mga panggigipit na ginawa ng Araneta Romualdez sa mga Duterte. Ayan. So, malamang sa susunod na mga araw ay tuluyan ng ipadidisqualify, tuluyan ng ipapabasura ni Senator Amy Marcos ang impeachment complaint. Kahit po hindi niya ipabasura, actually, kahit hindi po niya ito tuldukan, impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte will not prosper at hindi po ito matutuloy. Alam naman po natin kung ano ang nakasulat sa ating konstitusyon. One impeachment should be and can be filed in a year. Second, nakareses po ang Congress. At kinakailangang madesisyonan up to June 30. Kung hindi, new Congress will take over. Pero, they have to file another impeachment. Back to zero po. Pero dahil one impeachment per year, next year na po. Pero, nawala na po. Nawala na po yung mga basura sa Congress. Yung mga contempt na yan, nawala na po yung mga basura sa Kongreso. Ayan mga kaibigan, mayroon lamang po akong sasabihin at ipapaalam sa inyo. Ayan, hindi na po ninyo kinakailangan gumawa ng napakarami at napakagandang video para kumita sa YouTube. Sapagkat ang YouTube po ay maaari nang makapagbigay sa inyo
So kung tamad kayo o wala kayong oras maglinis ng inyong mga CR, no, yung mga tiles po ng inyong mga CR, ay ito po yung mairerekomenda ko po sa inyo. Ito po yung Guti epoxy na mayroong marble effect, no, na maliliit na parang mga stones. Ayan. So kasi itong marble na to, guys, no, ay madali po siyang linisin dahil hindi po kumakapit yung dumi, no? Nagiging parang marble lamang po siya, konting punas lamang po, no? Hindi kagaya ng tiles, guys. Gaya po na nakikita ninyo, yan, yung tiles natin, no? Ganyan, back na yung kanyang mga cover, no? So, kita na po yung kaluluwa ng ating tiles. Tapos, yung ilalim po ng tiles, yung butas po noon, nagiging kulay itim. Okay, so dahil sa kanyang kulay, ay napakahirap po niyang linisin. So, ako, gumagamit po ako na ang muriatic acid para matunaw po yung mga dumi. Okay, so dahil po sa Guti epoxy na ito ay na mayroong marble effect, ay mas convenient po kasi hindi mo na po kailangang brasin yung CR ninyo. Kapag naligo ka at kapag natapakan mo yung dumi, ay ano na, mawawash out na po yung mga dumi ng inyong mga paa, ganyan. So, hindi po kasi dumidikit yung mga dumi gaya po ng nakikita po ninyo sa tiles, nagiging maitim, parang mancha yung itsura ng tiles. So, ito po ay talaga namang pabor na pabor po sa mga busy people na wala pong panahon para maglinis. Ayan po yung kanyang magiging result, no? So, napaka-convenient po ito para sa marami. Okay, so unahin nyo lamang pong gawin dito ay brasin po muna ninyo yung tiles po ninyo para dumikit pong maigi itong marble Guti epoxy. Oh, di ba? So kitang-kita nyo na po yung kanyang ganda. So hindi pa po yan maayos, no? So makikita nyo mamaya yung pinakang outcome. Ayan po yung kalahati, oh, di ba? Mayroon pong marble effect po ito talaga. At kapag natuyo po, para po siyang semento na pwede mo pong iuntog ang inyong ulo at maaari kayong mabagok. Okay, so yan po ang epoxy, guys. At ito na nga mga kaibigan, nakikita nyo ba ang aking nakikita? Napapansin nyo ba ang aking napapansin? O naoobserbahan nyo ba yung mga sunod-sunod na mga pangyayari? Okay, so umpisahan natin. Itinaas po ni former President Rodrigo Roa Duterte ang kamay ni Senator Amy Marcos noong buwan ng Oktubre. At ini-endorse po niya si Senator Amy Marcos sa pagkasenador. Ini-endorse din po ni Vice President Sara Duterte si Senator Amy Marcos sa pagkasenadora. Sumunod po ay nagsagawa po ng Senate probe si Senator Amy Marcos to probe at ipakita sa buong mundo ang ginawang pambabastos, ginawang pambabaliwala ng mga kaalyado ng Araneta Romualdez sa pamumuno po ni House Speaker Martin Romualdez sa mga nakasaad sa ating saligang batas. Yes, ang grupo po ng Araneta Romualdez ang dahilan kung bakit nasa ICC ngayon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga po sabi ni Madam Senator Amy Marcos, ang ating gobyerno ay pinamumunuan ng Araneta Romualdez. Hindi Marcos ang namumuno sa ating bansa. Yan po ang matapang na pahayag ni Senator Amy Marcos bago po ang halalan. Nagsagawa po ng Senate probe ang chairperson ng Foreign Relations na si Senator Amy Marcos. Dito po nalaman at natuklasan po natin ang malaking paglabag ng administrasyong ito, no, sa saligang batas ng Pilipinas, sa konstitusyon at sa Rome Statute of the ICC. Alright, so dito lumabas yung mga kalokohang ginagawa ng Department of Justice na si Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla,
CIDG Director, Nicolas Torre III, Romel Marbil, at iba pa. No? Dahil dyan, ay sinampahan nga po sila ng kaso ni Madam Senador sa Office of the Ombudsman. Kaya po sila ngayon ay humaharap, no, sa patong-patong na kaso dahil po sa sapilitan nilang pagpapakidnap kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. After the election, nanalo po si Senator Amy Marcos. Ipinahayag po ni Congressman Tobias ang katotohanan kung bakit walang nakapasok na miyembro ng alyansa. Ito ay dahil ikinabit po nila ang impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte sa administrasyon na ang may kagagawan, na ang dahilan ay ang grupo ng Araneta Romualdez. Ngayon, sa nakikita natin, pabor ba kayo na kumikilos na ang grupo para patalsikin at palitan ang House Speaker na si Martin Romualdez? At ang papalit ay ang totoong kapartido, totoong alyansa na si Congressman Tobias. Ayan. So, pabor ba kayo dito, guys? Naiisip nyo ba yung ating naiisip o nauobserbahan? Ayan. So, maugong po ang balita, no? Maugong po ang balita. Bakit mag-iingay ang isang kongresista hindi naman natin kilala? Hindi ko nga po kilala si Congressman Tobias. Tapos biglang lalabas sa social media, lalabas sa mainstream media, ipapahayag niya yung dahilan kung bakit walang nakapasok na alyansa. Tapos, meron pang suggestion itong si Madam Amy Marcos, no? Sabi po ni Madam Amy Marcos, ito po, no? Kayo na lang po yung bahalang umintindi dito. Sabi niya, base sa mga sinabi ni Congressman Toby, palagay ko panahon na para ibasura ang impeachment. Kasi diba sabi niya, nasuhulan o tinakot na maiipit ang budget ng mga congressman, kaya nagsipirmahan. Kung magwi-witness, pwede ako magsampa ng kaso sa Supreme Court para matapos na yan. O diba, mga kaibigan? So ngayon po ay kumikilos na ang grupo para mapatalsik ang mga kongresistang katulad ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan. So, kasi wala na rin po yung kanyang mga kaalyado. Tanggal na rin po sa posisyon si Contempt, no? Si Contempt Boy, wala na po sa Kongreso. Si Franz Castro, ay nako, tanggal na din. Si Gabriela Arlene Brosas, tanggal na din. Raul Manuel, tanggal na din. O, Benny Abante, tanggal na din. Dan Fernandez, tanggal na din. O, diba? Yung mga mayayabang, yan yung mga grupo na talagang sumisira, no? Sumisira sa magandang pangalan ng mga Duterte at Marcos. Okay? So, pabor ba kayo na mapalitan na ang House Speaker?